nagaganapan na naman, kaya tara, samahan nyo kami. Ngayon ng araw ay sasamahan ko si boyfriend magpa-check up sa dentista dahil ilang araw na namamaga ang kanyang gamot at hindi na din tumatalab ang kanyang iniinom na gamot. Kaya sabi ko ay pa-check up na yan. At baka kako ma-overdose siya sa kakainom ng mga gamot na hindi naman tumatalab. Sabi ko nga sa kanya, kung mababaw lang yan ay tinusok ko na ng karayom para lumabas yung nana dahil yun ang nagpapasakit. Kaya lang nasa ilalim kaya hindi ko na ginawa. At ayan na nga, tinitingnan na ng dentista kung saan banda yung namamaga. Sabi ng dentista, isang dahilan kung bakit namamaga ay yung sirang ipin. At kailangan na nga ipabunot yung sirang ipin para hindi na umulot mamaga. Kaya ikaw kung may sirang ipin na hindi na kayang ipasta, ipabunot mo na para hindi na sumakit at mamaga pa. At ito na nga, pinapaliwanag na ng dentista kung anong gamot ang bibilhin at kung ano ang epekto sa kanya dahil mas matapang yung gamot na re-resita niya. At pagkatapos namin sa dentista at nakabili na din ng gamot ay umuwi na din kami. Pero syempre, siya pa rin ang nag-drive. Hindi man ako marunong mag-drive. Kaya tamang sakay-sakay lang ang person. At ito naman ang kinagabihan, kulitan moment with Bonso. Paano naman kasi gusto niya naman kunin yung cellphone ko? Makalipas nga ng ilang oras, ayan, tulog na yung dalawa. Kaya lumabas na ako para hindi maisturbo ang tulog nila. Samantalang si kuya, ayan, nagkakalat na naman dito sa sala. Nakatulog kasi kanina si kuya, kaya ngayon siya naman ang gising. At napapalik-balik na siya sa kwarto. Hindi ko alam kung anong gusto niyang kunin doon. May natutulog na dalawa. At makalipas ng ilang minuto, ayan, gising na naman ang Bonso. At nung malalim na nga yung gabi, ayan, pinatulog ko na ulit siya. Dahil malikot si Bonso matulog, ayan, nagbaliktaran na silang dalawa. At ito naman kinabukasan, umalis na kami para magbabasa ng result yung asawa ng kapatid ko. Siyempre, kasama kami dahil nakakaboring naman talaga sa loob ng bahay. Hindi ko nga pinapasok sa trabaho yung jowa ko dahil ang taas ng lagnat kagabi. Buti na lang yung madaling araw na ay nawala. Sinabi naman ng dentista na pwede siyang lagnatin dahil nga matapang yung gamot iniresita sa kanya. At nandito na nga pala tayo sa ospital kung saan siya magpapabasa. Hindi na nga kami sumama sa loob dahil malikot yung mga bata. Kaya dito na lang muna kami sa labas. At habang naglalakad nga kami, naisipan na lang namin pumunta ng SM dahil malapit na naman dito. Malapit na kami sa SM, may pinabalik naman kami dahil wala daw doktor na magbabasa. Kaya lakad malala na naman. At nung kalagitnaan na nga ng paglalakad ay nakasalubong namin yung sasakyan. Kaya sumakay na kami dahil pagod na sa kalalakad. At nandito na nga kami sa SM para kumain. At dito sa Sark's Burger namin napili. Dahil maraming kumakain ay pumila na kami. At nang nakapila kami, yung dalawa naman ay galang-gala. Itong sa Bunso naman ay parang walang kapaguran. Hindi ata napagod sa kalalakad kanina. Makalipas ang ilang minuto, ayan, nakaupo na kami at namimili kung ano ang kakainin namin. Burger lang ang in-order ko dahil isang burger lang ay mabubusog ka na dahil malaki. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na din ang aming order. Kaming tatlo nga ay burger at sa jowa ko naman ay kanin at buffalo wings. At syempre hindi mawawala yung price para sa mga bulili. Okay naman yung kain namin hanggang sa natapos na kami, pero yung jowa ko ay hindi pa tapos. Sabi niya hindi daw niya kayang ubusin yung ulam. Kaya naman hiningi ko yung isa at nung unang kagat ko ay lasang-lasa ko na agad yung asin. Kaya naman pala hindi niya na maubos dahil sobrang alat. Hindi man lang siya nagsabi sa amin na maalat pa lang yung kanyang ulam para sana nakapagreklamo. Ngayon, paano pa kami magre-reklamo? Nakain na ng jowa yung iba. Hindi ko tuloy alam kung maaawa ba ako. Maiinis ako sa jowa ko. At katapos nga namin kumain ay umuwi na din kami. Pero bago kami tuloy ang umuwi, ay dumaan muna kami sa palengke para bumili ng bigas at ulam. Wala na kasing stock na ulam sa bahay, kaya naman kailangan ng bumili. Pagkatapos mamili sa palengke ay umuwi na din kami para makapagpahinga sila. O siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.